nag-knight takes e4. Bumalagbag si Prague dito pero bagay na naman na hindi nagustuhan ng computer engine. Magandang araw po mga kamatyas. Dito pa rin po sa probinsya. Kaya pagtiyagaan nyo na yung ating munting camera na ating nakikita nyo sa mukha ko ha. Okay, ngayon naman ay round number 4 na at laro naman ni Hikaru Nakamura at ni Praggnanandhaa. Matapos ng pisakin ni Praggnanandhaa si Magnus talagang inaabangan naman sa pagharap niya dito kay Nakamura. Yan ang aalamin natin. Standard pa lang po ay nagkapisa ka na sila. Ang ginawa ni Nakamura, nag D4, Knight F6 si Prague, C4, E6, Knight C3 at pinasok ang Nimzo Indian Battle. Nag E3, Castle, Bishop D2. Medyo kakaiba ha. Kasi sa madalas sa pagkakataon, Queen C2 nakikita natin, Queen B3 o kaya simpleng Knight F3 lang. Nag C5 dito, syempre yan talaga Nimzo Indian para ma-pressure kagad ang sentro. Paalis kagad sa bishop, kinapture ang knight, bishop takes C3 at nag knight E4. Ayun, para i-exchange dyan, ibangga dyan sa bishop, nag knight E2 develop, B6, nag D5. Okay, para manikip ang galawan dito ng black sa sentro. Nag bishop A6, inatake ni Prague ang C4 at nag B3 para solid lang. At yung bishop naman ay ready nang ibabalik or ipoporma sa tamang forma ang pagkapyangketo. Binasag, nag B5, nag Queen C2. Threat ang knight at kumapture muna sa D5, C takes D5, knight takes C3 at nag Queen takes C3. Ayan, at dito, bakit hindi knight ang pinang-capture ano? Pag knight takes C3, ano mangyayari dito? Magbi-B4, sasabay ng atake. Okay, kaya pala ang ginawa dito ay queen ang pinangkain, nag D6 para i-develop naman yung knight at nag knight G3 na. Siyempre, kailangan makahinga, makalabas na bishop para makapag-castle si Naka. Knight D7, bishop E2, Knight F6, pinuntahan yung pawn sa D5 at nag Queen D2 dinipensahan, Rook E8. So dito po kitang-kita, wala akong nakikitang delay na development kay Prague. Napakaganda ng kanyang opening dito. Nag F3 para iso-solid ni Naka, ilalagay yung pawn sa E4, nag Queen B6, E4 na at nag bishop C8. Ayan, maneuver. Saan dadalhin ang bishop na yan? Kasi may paparating na knight F5 tapos papasok Queen G5. Yung mga ganong attacking pattern mga kamatyas. Kaya dapat agapan ang paglundag ng knight sa F5. Kaya pala bumalik si Prague, pumunta sa C8. At dito nag A4, pambasag sa B5, nag bishop to D7 para depensahan. Yun nga lang, hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Dapat daw ay kainin na lang pala. B takes A4. Tapos magbi-B takes A4 and saka pa lang magbi-bishop D7. Kitang-kita sa evaluation bar. Equal mga kamatyas. Pantay. Pero balik tayo dito. Ginawa kasi ni Prague nag-bishop D7 kagad. Nag-A takes B5. Good move. Bishop takes B5. Bishop takes B5. Queen takes B5 at nakita talaga ni Naka ang sunod sunod na combo ng computer. Good move, may tempo attack sa D6 at meron pang paparating na Queen G5. Yan ang nakaka-pressure dyan na paparating sa black. At dito po medyo dumesperado na si Prague, hindi na niya kinaya yung pressure na paparating Queen G5, nag knight takes E4, bumalagbag si Prague dito pero bagay na naman na hindi nagustuhan ng computer engine. Ang tira daw dapat na mas maganda ay Queen B6 na lamang, balik, at kung magi-slide papunta sa G5, mag G6 lamang na medyo nakakatakot no. Knight H6 check, magiging G7 lang naman. Okay, yan ang continuation, King G7 tapos babalik ulit and King G8. Ngayon, kung tutuluyan naman kumapture dyan, kakapture lang din dyan, na dito, may pressure pa rin ang puti kahit papaano kasi nandyan yan eh. Diba, nasa gitna pa rin yan eh. Pag nag-Queen takes F5, magro-Rook E5. Okay, pag nag-Queen G4 check, magki-King H8.
konti lang ang lamang ng puti. Yun nga lang po, syempre, sa human side sa atin, may nakakailang sa mata na mahirap pasukin. O, balik tayo dito. Nag-knight takes e4, capture, rook takes e4, king f2, ayun, balagbag na po kagad. Nag-rook e5, inatake ang knight. At nag-knight takes d6, queen b6, knight c4, nag-queen f6 check, king g1, another good move by Naka. Talagang kondisyon na kondisyon dito si Naka. Nag-rook e2 sacrifice kasi meron nga namang atake dyan sa a1 at nakipagsabayan po. Rook f1, rook takes queen din, at nag-rook takes d5. Ayan, nilinis na dito ni Prag yung nakakailang na strong pass pawn. Nag-rook f3, rook d1 check, balik ulit obligado, rook d3. O, diba? Yan na lang po ang pag-asa dito ni Prag, yung makalimas ng makalimas sa mga pawns. Knight a5, dinipensahan at nag-rook d2, nag-h4, ayun, at nag-rook a2, knight c4, nag-a5 para ibabangga naman sa a4 yung pawn, at nag-rook h3, syempre. Ito na yung inaabang-abangan ni Naka, yung makahinga, makalabas ang kanyang tore. Nag-a4 at nag-knight b6, yun nga lang, na-double pa. Rook b8, knight takes a4 at dinipensahan muna para hindi makasabay ng capture knight takes c5. At nag-rook f4, ilalagay dito sa c4 at hindi rin makatulak ang block ng c4 at nag-h5, ayun, nagpasingaw na po dito si Prag sa kanyang back rank. Nag-rook d3, ayan, at nagbabalak din na makaatake. At nag-f6, rook e4, rook b7, iningatan kagad ni Prag yung pagtatangka dito ni Naka na baka dominahin masyado yung 7th rank control. King h2, ilag muna. King f7, king h3, king g6, king g3, king h6, at nag-king f3, king g6, king g3, aba medyo nagpakiramdaman dito sa portion na ito. King h2, king g6, nag-rook g3 check. Ayan, kitang-kita po yung mga pabalik-balik na galawan ng king na yan. Medyo may kalituhan, ano? Hindi makapag-decide si Naka din kung ano ang gagawin niya. Rook f4, rook b8, basta si Prag dito nasa stage ng abang-abang. Rook gf3, king g6 ulit, king h3, king f7 ulit, at nag-G3 na. Yun. So, nag-progress na. King G6, nag-rook E4, King H6. Okay. Abang-abang na lang dito si Prag. Rook Fe3, nag-rook B5, rook D3. Tingnan natin paano nga ba ang progress na gagawin dito. Ayun. Nag-rook C4 na. So, napilitan ng kumapture. At nag-rook b4, nakipagsabayan na dyan, knight takes c5, rook takes c4. So kitang-kita po si Prag ay hindi rin biro ang kanyang ginagawa. No, talagang sumusurvive siya eh. G5, o yan, ibabangga naman sa h4, g4. So nag-rook d5 dito, kumapture na, at kumapture king g6. So mga bagay-bagay ay hindi po easy mga kamatsas. Hirap na hirap pa rin dito si Naka. Nag-rook c3 check, king g2, yun nga lang, kitang-kita sa evaluation bar, ang liwanag na rin na napakalaki po ng evaluation bar na lamang. So dito po mga kamatsas, sige, ano kaya ang the best na ginawa dito ni Naka na yun ang malinis na tira? Pakiguess nyo, pampasel. Sa pagkakataong ito, bigay ko sa inyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight f5, ayun. Okay, para ma-exchange, and may knight e7 double naman, mababawi naman ang sacrifice na yan. Pero dahil kitang-kita naman yan, iniwasan na lang dito ni Prag yung exchange para kahit pa paano may panggulo. Yun nga lang, unti-unting nililinis ni Naka, winawalis unti-unti yung mga pawns. Rook a2, king f3, rook a3 check, king f4, rook a4 check, gulo-gulo, knight e4, good move. At rook a1, gulo-gulo naman sa baba para naman na atakihin yung pawn h4. Nag-rook d6, ayun. Nag-rook f1 check, king e3, nag-rook f5. Ay, nakakapit pa rin dito si Prag. Rook c6, rook f1, rook a6, rook f5, rook a1, ikot naman dito sa kabila. Nag-rook e5, king d4, rook e6, rook f1,
Rook A6. Nakita nyo po kung paano mag-control dito. Ang husay nito ni Prag, ano? Knight C3, Rook A3, Rook F4. Ang daming giri-girian dito. Dito magaling si Giri eh. Sa giri-girian. Knight D5, Rook E6, Rook E4, Rook D6, Rook F4, Rook E6. Ay nako, grabe. King D3, King F7, Rook A4, Rook D6, King E4, Rook E6 check, King F3, nag-Rook E5, Rook A7 check, King G6, Knight F4 check, King F5, at dito po ay tinapos na, ninaka ng Rook H7 para capturein yung H5, at dito napilitan ng mag-resign si Pragnanandha. Okay, wala ganun talaga isang pyesa sa level na to, medyo mahirap i-maintain, i-depensa yung lamang or dihado ng isang pyesa pala sa side ni Pragnanandha. No, nakuha sa ikot-ikutan at umabot sila sa blitz, no, at syempre si Naka, kilala natin na talagang very stable ang nerve niya pagdating sa mga blitz. Itong si Pragnanandha, napansin ko medyo kulang pa yung mga tournaments niya when it comes to speed, no, yung mga mabibilis sa time control. At ito po ay face-to-face tournament, ano, hindi ito online, kaya dito talaga ay may nerve talaga, lalo na katapat mo yung kalaban mo. So ito po ay yan, bumigay si Pragnanandha, at tingnan natin ano ba ang kanilang standing ngayon sa after round number 4. Ay yan po mga kamatsas, nangunguna na si Nakamura dahil naka 3 points siya, panalo sa classical eh. No, Alireza 6.5, Magnus Carlsen 6 points. Ayan si Magnus, nanalo din po sa classical, nakadikit ano. At Pragnanandha dahil masakit po talaga matalo dito sa classical, 0 talaga, 5.5 points. Fabiano Caruana 5 points, and world champion Ding Liren 2.5 points. Natalo kasi si Ding Liren kay Alireza Firouzja eh. Okay, yan po mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood at palagi ang pagsuporta. So, hindi pa ako maka-full energy kasi po nasa labas ako at bumubuelo lang po ako ng pagkakataong hindi pa matao at hindi pa gaano maingay. Wala pa masyadong manok na naglalakad dito at mga aso na tumatahol. At may konting lights ako dito. Dala lang po ng aking cellphone. Ayan, at maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.